Hello guys! Welcome to Unicorn Princess Tarot. So ito yung reading natin for fire sign, Aries, Leo, and Sagittarius. Take only what resonates, hindi ito magre-resonate sa lahat. This is general love reading. For personal reading, Jing Tarot Reader. Bali search man lang siya sa Facebook ha. Siya yung pwede magbigay ng personal reading sa'yo. Please do comment down below guys. Ma-appreciate ko lahat yung comment ninyo, mga heart ninyo. Basta positive lang. Kasi nag-spread tayo na positivity. So, any comments basta positive or emoticons basta positive, ma-appreciate yan. Maraming salamat po. Start na natin. This is for fire sign, Aries, Leo, and Sagittarius. Messages for love. Okay, so let's start your reading. Kung may mga maririnig kang ingay sa background ko, pagpasensyaan nyo na lang po. Hindi ko po yan maiiwasan. Maingay po talaga sa akin background. Terminal po ng tricycle yung malapit po sa amin. So, medyo maingay po talaga. Ace of Wands, Four of Cups. Okay, so, the Four of Wands. Why? Bakit? One more card, please. For fire sign. Aries, Leo, Sagittarius. Four of Swords. Okay. Actually, nakakita ko dito ng connection. Maybe a new person, a new connection, na parang marami siyang kayang i-offer sa'yo eh. This person, ibibigay niya lahat. Ibibigay niya lahat. This person wants commitment. This person wants stability. Hindi siya basta-basta mag-offer ng something nang alam niyang hindi niya kaya. Etong person na to, willing siya mag-offer sa'yo ng something na alam niyang kaya niya, kaya ninyong dalawa. Kasi actually, with the Four of Swords, 'di ba? Actually, there's 3, 4 na dito. Tatlong 4. That's an angel number for you. 444. Ayan, oh, Four of Cups. Let me just show you guys. Ayan. This is the Four of Cups. This is the Four of Wands and the Four of Swords. Okay? So, ang wala lang dito, actually, apat lang ang four sa tarot reading, sa tarot deck. Pero ang wala dito ay ang four of, anong tawag dito? Four of, um, ano yon? Nawawala ako. Four of Swords, Four of Wands, Four of Cups, and Four of, wait lang. Four of Pentacles, yan. Sorry about that. So, nawawala ako doon sa part na yun. Anyway, Four of Cups, Four of Wands, and Four of Swords. So, ang wala lang ay ang Four of Pentacles. Ngayon, anong ibig sabihin ng tatlong four na yun? Well, actually, sa numerology, ang number four is about stability. Ayan. And growth. Tatlong four yan. So, the number three naman is for growth. So, nakikita natin, dito person na to gusto niya ng growth sa inyong dalawa. Hindi siya papayag na ganito lang. Hindi siya papayag, kung magkaibigan kayo, hindi siya papayag na magkaibigan lang tayo. Gusto kong may stability sa atin dalawa. May commitment. Ang medyo problem lang dito ngayon, ang nakikita natin is pera. Dahil yun ang wala eh. Walang Four of Pentacles, which is Four of Pentacles is talking about money. Pero may stability. Maybe commitment, ayan, pero kaya nating bumuo together ng something out of nothing. Parang ganun yung nakukuha natin dito. Kahit walang-wala ako, ibibigay ko kung ano yung mga natitirang meron ako para sa'yo. Gusto kong i-work out natin yung relasyon natin. Gusto kong magkaroon ng something sa atin. Na although with the Four of Swords, I feel like this is like your energy. Na, well, anyway, pwede magkapalit-palit ang roles. Na nakikita natin na parang duda, hindi sigurado, na parang kaya hindi ina-accept si offer kasi hindi sigurado regarding dito. Pero nandun yung kagustuhan. Maybe for some of you, gusto mo rin. Gusto mong i-accept ko ano man yung i-offer na new beginnings nitong taong to. Pero hindi ka sigurado sa kanya. Hindi mo sure kung mag-work out ba tong connection ninyong dalawa. So with the Fire of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, maybe ang iniisip mo, majority is may kinalaman sa pera, or with the Three of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces, I don't know, maybe friends, families, or kung sino man itong mga nasa paligid ninyo na makakaapekto sa connection ninyong dalawa. Wait lang guys. Pahigop lang ako konti ng kape. Anyway, yung aking coffee ay may halong kalamansi. So anyway, let's move on. Na medyo nawiwirdohan ako sa lasa.
Wala lang, shinare ko. Kasi ano hindi siya yung usual na kape na black coffee. It's like ano kape na gawa sa mais. So, ang lasa niya parang lasang tutong or lasang sunog tapos nilagyan ng kalamansi, ganun. Dun sa regular black coffee na may kalamansi, masanay ako sa ganun. Okay, wala lang, shinare ko lang. The Empress is here. This is a very beautiful card. This is you. You're attracting a lot of positivity here. Na-attract mo yan. Um, with the Devil, the Fool, and the Hermit. Ayan, puro pala major arcana to Ah, I mean, you look beautiful. You look pretty. Babae man o lalaki. With the Fool, I feel like ang kulang sa'yo is yung pagte-take mo ng risk. Kasi yun dito take a risk naman. Alam mo yan kahit saang larangan. Kailangan mo talaga mag-take ng risk. Kung may gusto kang ma-achieve, bumagsak ka man sa hindi maganda, at least nag-take ka ng risk. At least tinry mo. But with the Hermit, nandun yung nakukulangan ako ng action sa'yo. With the Devil, kasi ang una mong iniisip yung mga mali, yung mga pangit, yung mga possible mangyari na baka ganito, baka ganyan. So, may mga pagdududa. Regarding the relationship, actually, ito talaga yung relasyon na gusto mo with the Star, with the Two of Cups. Ito yung pangarap mo relasyon, ito yung gusto mo. I don't know lang kasi maaaring may hinahanap ka sa sarili mo with the Hermit, Virgo energy na parang hindi mo nakikita. For some of you, nakikita natin, maganda ka, okay ka, you have a lot in you na hindi mo nakikita kasi ang mas nakikita mo yung negativity sa'yo. Medyo negative thinker ka sa part na ito. Okay? I don't see you as a positive thinker at yun yung nagiging pinaka number one problema sa'yo. Okay? Maybe nakikita mo yung relationship or yung connection ninyo na okay naman, maganda naman siya, magaling naman siya, ganyan. Oo nga, marami siyang kayang i-offer sa akin, pero ano naman yung kaya kong i-offer sa kanya? So, kung ano yung mga nakikita mong kamalian sa sarili mo, mga hindi mo kayang ibigay sa sarili mo, yun yung nakikita nating number one problem kung bakit hindi ka makapag-take ng risk sa connection na ito. Pero this is the relationship connection and the person that you really want. Siya talaga yun. Kaya lang, hindi mo sure dahil sa sarili mo, hindi mo sure kung kaya mo ba. 'Di ba? Kung kaya mo bang pantayan or tapatan yung mga kaya niyang ibigay para sa'yo. Okay? So, what will happen in the near future for you and this person? The Judgment is here. Nine of Cups is here. Three of Pentacles. Okay. Okay. Nine of Cups. The Judgment. One more card. Please, Spirit Guides, Angel Guides. Actually, the Judgment is Major Arcana also. Seven of Pentacles is here. Taurus, Virgo, Capricorn energy. Nine of Pentacles. Actually, itong person na ito, Magician is here. Kahit kung ayaw mo, wala ka, parang okay, ayaw mo. Wherein ikaw talaga yung nakikita nating problem, guys. Dito sa part na ito nakikita natin, siya talaga tong gusto niyang i-push yung connection, kaya lang ikaw yung may ayaw. Or, yun nga, may mga nakikita ka sa sarili mo na parang hindi mo kasi kayang ibigay ito, hindi mo kayang maging ganito, hindi mo kayang maging ganyan, marami kasing kulang sa akin ngayon. Regardless, parang ganon, dito ka man sa buhay ko or wala, magsasucceed ako. This is your person na more on positivity ang iniisip niya. With the Seven of Pentacles, willing siya mag-invest sa'yo, pero kung ayaw mo, edi fine. Mag-i-invest na lang ako sa iba, sa sarili ko. I will try my best na maging successful with the Nine of Cups. Nandyan ka man or wala, magiging successful ako. Yung person na ito is thinking about money in the near future. I feel like marami siyang matututunan sa'yo sa connection na ito. And sabi ko nga itong person na ito, in the near future, nandun yung gusto niya mag-invest sa'yo. Pero kung ayaw mo, sige lang. Okay lang. Tatanggapin ko. I respect your decision. I respect you as a person. Pero sabi ko nga, magsa-succeed pa rin ako kahit wala ka. Okay? Pero, yun nga. What is the advice, overall advice for you, fire sign? You do have here the Eight of Cups. Clarify the Eight of Cups. Queen of Pentacles, Five of Cups. And the Two of Pentacles. Okay. Three of Wands. Okay. So,
Sinabi ko nga sa'yo na ang number 3 sa numerology, it's all about growth, 'di ba? Nabanggit ko naman 'yon kanina. Ito yung dapat mong pagfokusan, yung growth mo. Huwag mong pagfokusan yung past na wala na sa'yo. Huwag mong pagfokusan yung mga bagay na wala sa'yo. Kasi honestly, mas maraming dadating sa'yo sa future kung magfo-focus ka sa future mo. With the Eight of Cups, this is a card which is nagpapatungkol siya or mas pinagfo-fokusan nito ay ang future. And with the Two of Pentacles, ito dapat yung i-priority mo, yung future mo, kung ano pang mangyayari sa future. Wag mo nang pakialaman or kalungkutan pa with the Five of Cups kung ano yung mga bagay na nawala sa'yo, kung ano yung past mo na hindi mo na mababalik sa buhay mo. Mag-focus ka sa mga bagay na maa-achieve mo pa. Okay? Kasi actually with the Queen of Pentacles, you have a lot of things to offer. Pero sabi ko nga, hindi mo nakikita yung mga bagay na kaya mong i-offer kasi mas nakikita mo yung mga bagay na wala sa'yo. Okay? So, huwag kang mag-focus dito. Thank you for watching, guys. I love you all. And sana nakarelate ka sa ating reading. Nakuha mo yung mga messages para sa'yo. Thank you for watching and bye-bye.